Good evening po. Pasensya na po at hindi ako naka-BS. Opo. Good evening po sa inyo, Father Darwin. And Good praise evening, God. kapatid. Opo, praise God at nakaharap ko po kayo kahit dito man lang sa Zoom. At by the way po, hindi po ako pastor. Ako po ay isang ordinaryong membro lang po sa isang Baptist church. Kami po ay Southern Baptist. Po. So, yan po. No? So, salamat Brother Jando. Gusto ko lang po sana talaga magtanong. By the way, salamat po kasi may programa kayong ganito. At least magkakaroon tayo ng opportunity ano, na makapag-engage. Ano. Ang tatanong ko lang po sana, Father Darwin, I hope you don't mind. Ano. Kayo po ba ay hindi na po ay debate online? Try this, Yami. Hindi na po ba kayo nakipag-debate sa debate online? Ako, hindi na po ba kayo nag-engage ng gano'n? Gusto ko na actual. Gusto ko actually dahil una, makita ko yung mga referensya na ginagamit ng Katungali, and then magkakita din kami actual, personal. No? So gusto ko na actual talaga yung diskusyon para magkakita, malapitan yung mga mahal natin na iba't iba, galing sa iba't ibang pananampalataya, kapatid. Okay. Bro Erwin? Yeah, okay. Bro Erwin, kung papayag ka naman Bro Erwin na magipagdebate ka Bro Darwin ng harapan, si Paddy naman bahala sa pamasahe mo back and forth with accommodation pa yan. Ayaw, wag na kasi masyadong ano pa kayo doon, maasal pa kayo doon. Hindi, okay lang naman yun. Ginagala ko naman yung preference ni Father Darwin. So, magtatanong na lang po ako, Father Darwin. Po. Ang tanong ko po, Father, kapatid. Ang tanong ko po, Father, kasi we know that there are about 1.4 billion Roman Catholics around the world, ano po, if I'm not mistaken. 1.4 or 1.5, something like that. So, ang question ko po, yung po bang mga Roman Catholics na yun, na 1.4 billion, pwede na po ba silang makapagsabi o makapag-claim sa sarili nila na sila po ay ligtas na or sure na ang kanilang kaligtasan? Pwede po ba nilang maklaim yon sa kanilang sarili because they have faith in Jesus Christ and they believe that Christ died for their sins? Yun po ang tanong ko lang po. Thank you po, Father. Salamat, bro. No, Bro Erwin de la Cruz. Unang-una, yung kaligtasan ay ang Diyos ang mag-judge niyan. No? Dahil hindi naman tayo Diyos. At malinaw na malinaw yan sa banal na kasulatan na sa 5 araw ay haharap tayo sa hukom. Huhukuman tayo, huhusgahan tayo base sa ating gawa. Nakalimot ako sa talata, Brother John, dyan yan sa 2 Corinthians, Brother John Ray, na hahatulan tayo ng Diyos base sa ating mga gawa. So kung, 2 Corinthians 5:10. 2 Corinthians 5:10. So basahin natin ha. Sabi dito, basahin natin. sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman. Lahat tayo, so kasama si Apostol Pablo sa harap. Lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa katawang ito. So dito bro, na haharap pa tayo sa hukuman. No? So ang mag-say na maligtas tayo, siya lang. Hindi bawat isa sa atin. No? Sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos. So haharap pa tayo. So kung tayo na maghusga para sa sarili natin, parang inaagawan na natin ng Diyos sa kanyang role. So siguro magsisikap lang kami na maligtas. Pero ang magsabi ng maligtas kami 100%, siya lang, hindi po kami. Pero kung maligtas man kayo, na nasa labas ng simbahan, hindi 100% din kami. Pero hindi po yan ang siya yung maghukom, kapatid. Hindi po tao yung maghukom na 100% mailigtas na po ako, ligtas na po kami. Dahil kung ganon, wala nang hukom. Ba't may hukom pa? Kung sureball na tayo mailigtas. So, si San Pablo nga pinasabihan siya, kasali si San Pablo na haharap sa hukuman ng Diyos. So siya na bahala, bro. Pero sinisikapan namin. Pwede mo rin gamitin yung sa sinabi ni Sinto sa unang Korinto 4:5. 4. Basahin natin. Unang Korinto 4:5, sabi niya rito, kaya't huwag kayong humatol nang wala pa sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa.
Sa panahong yon, bawat isa'y bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. So, ang ganda ng talatang ito, kapatid, no? Kaya't huwag kayong humatol na wala pa sa panahon. So, hindi pa panahon eh. So, ang hahatol niyan, kapatid, ang Diyos, hindi tayo. Father Kapatid, Darwin, pwede mong idagdag to kasi ang mga ligtas na nasa aklat ng buhay. Ang problema sa mga pastor mga ibang sekta ngayon alam ba nila nasa aklat ng buhay na ba sila? Pahayag chapter 20 verse 11 to 13. Ito yung mga maliligtas, bro, nasa aklat ng buhay na. Yung problema, alam nyo ba? Basahin mo, bro Jando. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti. At ang nakaupo doon, naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan isa pang aklat, ang aklat ng buhay, hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Ayan po, no? So, kailangan malaman mo kung nakasulat ka ba o hindi. Yun po, Father Darwin. salamat bro, Angel. So, sunod na tanong, Brother Erwin. Ay, salamat po sa sagutin niyo, Father Darwin. Okay. Ang akin naman pong next question, kasi ganito po yung aming idea, no? Sa kaligtasan, okay? Sabihin niyo lang po, Father, kung ito po ay hindi kayo agree or you can also agree. Ang amin pong natanggap na aral sa Ebanghelyo na ayon sa Biblia, ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran niya ang lahat ng kasalanan, past, present, and future, lahat ng sino mang sumasampalataya sa Kanya. Ang sino mang sumasampalataya. So, with that, kaya ang sumampalataya sa Kanya ay nakasisiguro na ligtas na siya sapagkat binayaran po ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng kanyang kasalanan doon sa kanyang kamatayan sa krus. Kaya naman po ang sabi ng Apostol Juan sa 1 John 5:13, no? Na sinabi niya po doon that you may know that you have eternal life. So ipinapaalam po sa mga believers na sila po ay mayroong buhay na walang. So yung paano po 'yon, Father? Kung sinasabi po ni Apostol Juan na ipinaalam ko sa inyo, kayo na sumasampalataya sa anak, mayroon kayong buhay na walang. In fact, sa verse 11 po noon ang sinabi, binigyan kayo, past tense. He gave you eternal life. So, mali po ba kami kung tanggapin namin ang mga salitang iyon na kami po ay mayroon na pong buhay na walang hanggan ayon po sa salita ng Diyos? Yun po ang tanong ko. Okay, salamat bro. Salamat bro, Erwin. No? Totoo, at ating i-interpret yan na hindi lang sa isang talata. Dahil yung eternal life will be realized not in this world because we have a temporal life. So ngayon, promise pa yan. Promise pa yan. At makonect natin sa second, yung binabasa ko na hahatulan pa tayo eh. So doon na ang eternal life. After sa hatol, it is a promise. Ang promise niya ay natupad na merong tayong buhay na walang hanggan. Pero ngayon, yung buhay mo ngayon, buhay na walang hanggan pa ba yan? Temporal pa ito eh. So, yung kanyang sinasabi is a promise. Dahil hanggang sa ngayon, mamamatay pa si Father Darwin. Ikaw, mamamatay pa. So, yung eternal life is future po yun. Dahil meron ba sa atin ngayon na may eternal life na? Promise pa yun. Kung meron man, so hindi na ako mamamatay. Di ba po? So, yung eternal life na yan, after sa hatol na yan, after sa hukom na yan, it is a promise. Kaya nga, ang mga apostol nagsasabi na bawat sa atin ay haharap pa sa hukmanan ng Diyos. After that, we can obtain either eternal reward, eternal happiness, and eternal damnation. Yan po sa Mateo, the whole chapter of Matthew chapter 25. Yan na po. Doon na natin makikita at matatanggap yung eternal life. Pero sa buhay na ito, nagsisikap pa tayo. Because faith without work is dead. Masa natin yan sa James chapter 2 verse 14. So it is not enough to have faith. Kung sasabihin mo faith, ang demonyo ay naniniwala din sa Panginoon.
James chapter 2 verse 19. So yung eternal life, practical lang bro. Ngayon, yung buhay mo ngayon, eternal life pa ba? O temporal lang? Meaning eternal life, hindi ka na mamamatay. Wala nang kamatayan yan eh. So yung buhay ko, buhay mo, practical lang ito. Kung tatanggapin mo na mamatay ka pa ngayon, meaning temporal life pa ang natanggap mo ngayon. So yung eternal life bro is a promise po yan eh. Bakit past tense? Because His promise is being realized through the death of Jesus Christ. Kaya nga past tense eh. So yung promise niya ay past tense na dahil na-realize na yung promise niya eh. Si Kristo yung tagapagligtas natin. Pero yung eternal life bro, hindi pa natin nakamit ngayon. Temporal pa po ito. Kung aaminin mo na hindi ka na mamatay, saludo na ako sa'yo. Eternal life na yan. Nakatanggap na si Brother Erwin de la Cruz ng eternal life. Promise pa po yun bro. Pero yung promise niya is being realized. Dahil si Kristo ay naisilang na. Napako na sa cross. Kaya nga past tense eh. So yung promise niya ay natupad na. Pero future pa. Hindi pa natin na 100% nakuha yung promise niya. Sa lahat ng mga pastor ngayon, kung totoo na may eternal life kayo, hindi na kayo mamamatay. Kasi Father Darwin, mamamatay pa eh. Temporal pa po yung buhay ko. Meaning, yung buhay mo at buhay ko is temporal pa. Kailan makamit natin yung eternal life? Yung hukom. Sabi ni Apostol San Pablo, tayong lahat ay haharap pa. So, totoo na may promise siya na eternal life. Totoo yun. Pero bakit sinasabi pa ni San Pablo, haharap pa tayo ng hukom? So, wala na yun. No? Wala nang kahit tayo, sabi niya, lahat tayo eh. Haharap pa tayo. So, meaning, ang eternal reward is after the judgment. Hindi po before sa judgment. So, before the judgment, we are promised by the Lord to obtain eternal life, bro. Totoo yun, pero babasahin natin ng konteksto, bro, hindi lang isang talata. Para yung interpretation natin ay hindi po maging out of context, Brother Erwin. Okay. Ito sa Padre Darwin, sa 8:24 ng Roma, Father. naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit hindi yun matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin yon ng buong tiyaga. Okay, can I respond to that a little bit? Promise pa yun, kapatid. Kasi po ang Sige, idea naman po namin, no, mga protestante, kaya namin sinasabing kami po ay mayroon ng eternal life. Kasi nga po, ang sabi rin sa Roma 8:10, no, though the body is dead because of sin, the spirit is alive because of righteousness. And that righteousness is the Christ's righteousness imputed to us when we believe. So, parang sa story ni Rich Man and Lazarus, nung namatay yung rich man, napunta siya ng impyerno, yun naman si Lazarus, nagpunta siya sa paradise, sa langit. So, ganun din po ang mga Kristiyano. Kaya sabi po ni Pablo, 2 Corinthians 5:8, no? Away from the body, pag namatay siya, at home with the Lord. So, meaning to say, yung kaluluwa ng tao, akit sa langit, and then, sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, ire-resurrect naman yung kanyang katawang lupa para siya magkaroon ng glorified body, no? Yun po ang idea, no? Yun po ang idea. So, agree po ba kayo, Pastor, na sabi ng Biblia, sorry po, Father, no? I'm sorry if I call you incorrectly. Okay na, bro. Father po. Okay na, bro. Agree po ba kayo, Father, na ang sabi po ng Biblia kasi sa Roma 8:10, talagang mamamatay po itong katawan lupa natin kasi nga po corrupted pa ito eh. Pero yung pong espiritu natin ay buhay. Buhay meaning kasama siya ng Panginoon, kasama siya ng Diyos. Kasi ang death po ay separation from God eh. Di po ba yun ang meaning ng death? So with that, Father, can you accept that a Christian is saved, can claim actually that he is saved right now because number one, Christ paid it all, past, present, and future sins niya. Because first and foremost, God is omniscient. Bago niya likhain ng plan of salvation, alam niya lahat ang bagay. Kaya pinili nga po ang mga ililigtas, election, the doctrine of unconditional election. And then, kaya po makakapag-claim ang Kristiyano na siya po ay ligtas na because number one, sinabi ng Biblia na I give you eternal life, you have eternal life, there's now no condemnation. And pag namatay siya, yung
yung kanyang kaluluwa aakyat sa langit at maghihintay ng resurrection day sa pagbabalik ng Panginoon. So, yung po bang mga concept na yon, Father, ay hindi po kayo agree doon? So, ang talata mo, agree ako sa talata mo, kapatid, no? Na kung ang katawan ng lupa natin is mortal, pero yung soul natin is immortal. At yung soul natin is not eternal, immortal lang po. No? So, yung soul natin is immortal, not eternal. So, yung kaluluwa natin ay hindi na mamamatay, immortal eh. Pero hindi pa yun eternal. No? So, sabi mo, yung talata na yung parable sa mayaman at si Lazaro, di ba? Kailan ba nakamit yung gantimpala after death na? No, hindi before death. So, yan ang punto ng simbahan eh. So, before death, hindi ka makapagsabi na 100% ligtas na ako. Kaya nga, ang reward is after death na. So, kung gano'n na at 100% na kayo na maliligtas, di ba? Sa huling hukom may impyerno. May langit, no? Gutom ako, pinakain niyo ako. Nagkasakit ako, inaarugan niyo ako. So may gawa talaga, hindi lang faith, no? So may gawa talaga. So yung mga taong hindi gumawa ng mga mabuti, ano nangyari? Gutom ako, hindi niyo ako pinakain. Insensitive, indifferent, no? Nagkasakit ako, hindi niyo ako inaaruga. So kung faith lang, so maligtas sana itong mga taong ito dahil faith lang sila walang gawa. Pero yung mga tao na nakapunta sa langit, may faith at may gawa. Kinakain niyo ako. Inaaruga niyo ako. Dinalaw niyo ako. Work yan ha. Work yan. So, sa huling, bro, si Kristo, ang Diyos talaga ang hahatol. Siya yung, tagapaghatol eh. Hindi naman ako. Hindi naman ikaw. So, yung eternal life, bro, yung soul mo is not eternal. Only God is eternal, bro. So, yung soul mo is immortal. The right word is immortal. So, yung kaluluwa mo is immortal, not yet eternal. Because we never receive, yung kaluluwa ko, hindi pa eternal. I never received judgment. So, ang pinakamahalaga, bro, ang Diyos talaga ang mag-judge, hindi ikaw. No? Yung eternal life is promise po yun. At yung sabi mo, yung katawang lupa natin ay mamamatay. Dahil mortal po ito. Pero merong hindi mamatay sa atin yung kaluluwa. Dahil tinatawag yung immortal soul. But our soul is not eternal yet. No? When we share the kingdom of God is eternal happiness. So we participate the eternal goodness. Pero yung kaluluwa natin, bro, nandito pa sa katawan natin eh. We never reach yet the eternal dimension. Kahit ngayon, kaluluwa ko, hindi yan mamatay. Mamatay lang yan kapag walang connection, relasyon sa Panginoon. Pero yung isipan natin, cessation of life, it is not a cessation of life. It is the absence of grace in the soul. Yun po yung spiritual death. So yung kaluluwa natin, bro, is immortal in nature. Pero yung katawang lupa natin is mortal po yun. No? Pero, nasaan yung eternal? Wala pa. Yung kaluluwa mo is immortal eh. Only God is eternal. Only His place being prepared by all of us is eternal. Yung langit is eternal po yun eh. So, kapatid, we never still realize it, obtain or receive eternal life. Dahil immortal pa po ito. Immortal pa yung kaluluwa natin. Immortal pa yung being natin. So, yung na naligtas ka na, no? Basahin natin ang Matthew chapter, the whole chapter of 24. So, maging 100% lang tayo maligtas after sa judgment or after sa pagkamatay ko. No? Nakikita ko, yung kaluluwa ko, ito si Father Darwin, maraming mga kabutihang nagawa eh. Naniwala sa akin. I will give him reward for eternal. So yung eternal life, bro, and happiness, makakamta natin yan after death. After death. Or after the judgment. So, ito yung gusto ko na, before ka magtanong, meron bang pinahayag ang Diyos na before death, yung malinaw na malinaw, before death, we already receive eternal life? Because eternal life cannot be, because this earth is temporal. How can we receive eternal life? It is just a promise. It is still a promise, bro.
Pero wala pang tao nakakamit ng eternal life. No? It is a promise, bro. But not yet fully Padre, realized. Padre, para mas matibay yung sinabi mo, Padre, yung si Kristo mismo nagsabi kasi sa Matthew Yeah, bro. 19:29, Brother Jando. Basahin mo muna ulit, Jando. Ngayon, Mateo, Sabi natin. King James Version. O, yung eternal life, kailan ibibigay yun? Mateo 19:29 sa King James Version. 19:29 sa Tapos King si James. Father na mag-explain. Sabi dito, ganito, in everyone that hath forsaken houses or brethren or sisters or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive 100-fold and shall inherit everlasting life. And shall inherit everlasting life. Yung ano, bro, everlasting life, bro, is a future tense, but it is already a promise, no? So dito, bro, practically, bro, nandito na sa talata na shall inherit eternal life. Shall is a future tense. So maging ma-realize lang, makuha lang natin yung promise niya, not here in this world, kapatid. Dahil temporal lahat. Temporary yung buhay ko, yung espiritu ko ay immortal, not eternal ha, not yet eternal. Dapat alam natin yun ha, hindi lahat ng immortal eternal. Yung kaluluwa ko, kaluluwa ninyo is immortal, not eternal. So yung eternal promise, eternal life promised by the Lord, hindi pa, temporal pa po yung buhay natin. Unless kung si Brother Edwin ay hindi na siya mamatay. Hindi siya mag-experience ng kamatayan. Eternal na po yun. No? So yung promise, kapatid, ng Panginoon, fully realize lang po yun kung mamamatay na tayo. After death, yung example mo, after death na po, na nakatanggap ng reward, yung mahirap, si Lazaro. And after death na din, nakatanggap ng eternal punishment, yung mayaman. So, ang punishment at ang reward, hindi po before. Ang eternal punishment and eternal reward, hindi po before o during earthly life. Malinaw na malinaw po yun, bro, kapatid, sa talata. Okay. Kapatid na Salamat Edwin. po, Father. So, sabi po kasi sabi ng Panginoon po mismo, no, Father, sa John 6:47. Whoever John believes, 6. John 6:47 po. Whoever, Mm. okay. Sabi po ng Panginoon mismo, whoever believes, that is in participle, meaning sumasampalataya siya, present tense. Whoever believes has eternal life. Has eternal life means in possession now of eternal life because it is in present active indicative form. Has eternal life. So, Mm. yung mismo ang Panginoon po ang nagsabi, kung sino man ang sumasampalataya, siya ay may buhay na walang hanggan. Mayroong buhay na walang hanggan. Has eternal life. So, ang Roman Catholic po, Father, kapag ka po siya sumampalataya na bautismo sa Roman Catholic Church, ano po ang kanyang tinanggap? Is it eternal life, kagaya ng sinabi ng Panginoon sa John 6:47, or probationary life? Ano po doon? So, salamat, bro. Maganda yung tanong mo. No? So, ang Panginoon nag-promise talaga ng eternal life. Pero, hindi pa fully. After that na yan. No? Hindi naman sinasabi natin. Promise pa yan eh. No? So, ngayon, practically, hindi ka na mamamatay. Eternal life. Mamatay pa tayo eh. Meaning, yung buhay natin, it is not yet eternal life. After that na yun. So, candidate lang And po then, siya for salvation. sabi ni for Kristo, eternal life. sa huling hukom, di ba, sa huling hukom, yung mga mabuti at gumagawa ng kabutihan, dito kayo sa kanan ko. And you will have eternal life. Yan po, after hukom na po yan. No? It is a promise. No? At meron pa tayong gagawin. God created you without you. But God will not save you without you. So meaning, ang Diyos nilikha tayo without us. Pero He will not save us without us. Meaning, the cooperation, bro. Kaya si Judas nga eh. No? Apostol na yun sa Panginoon. Nakakinig na ng magandang balita. Pero, naligaw. Naligaw siya eh. May panampalataya naman siya ni Kristo. So, sa huli, bro, dun tayo sa huli. So, ang Diyos nag-promise sa atin ng magkaroon tayo ng eternal life. Pero yung buhay natin is temporal pa ngayon eh. Practically, sino ba sa inyo hindi mamatay ngayon?
So, ang tinanggap po tayo ng mamatay. Roman, sorry po, Father. So, ang tinanggap po ng umanib o nagpabautismo sa Roman Catholic Church ay temporal life or probationary life. Hindi po eternal life. Tama po ba yan? It is a promise for it. Ang participation of the life of God, bro, is ongoing eh. Pwede ka mag-say yes ngayon, pwede ka mag-say bukas. So, Dahil probationary yung po. tao is pabago-bago. So, parang Unang-una, wala probationary kaming po. term na, bro, yung term ninyo ay wala yan sa amin. No, sa Okay. inyo po yan. So, ang sa Ako, amin, temporal po. nag-promise ang Diyos na eternal life. Yung temporal life, itong buhay natin. No? Temporaryo lang. No? Pero ang Panginoon nag-promise sa inyo, sa ating lahat ng eternal life. Sa lahat ng naniniwala sa Kanya. May promise siya na bibigyan ng eternal life. Eternal life. And then, anong sabi niya? Sa mga tao, hindi lahat na tumatawag sa akin. Panginoon, Panginoon, makapasok sa kaharian sa Diyos. May pananampalataya yun, ha? Yung makapasok lang sa kaharian ng Ama, yung sumunod sa kalooban ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos ay isa lang ba? Mababasa lang sa isang talata, John 6:46 lang. At kung i-contextualize mo yun, kapatid, it is the Eucharist. Whoever eats the flesh, my flesh, will have eternal life, will obtain eternal life. So, hindi lang po yung naniniwala, no? Kundi yung mga taong nagsamba at nag-receive ng katawan ni Kristo, no? Uminom sa kanyang dugo, makapunta sa langit. So, Matthew chapter 7 verse 21, malinaw na malinaw, hindi lahat na tumatawag sa akin, Ama, ang Panginoon, Panginoon, makapasok sa kaharian sa Diyos. So, delikado yan, bro. Nag-presume ka na, maligtas na ako. Nasabi ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. So, kung ganon, bakit sinabi niya? Sa sinabi na niya, lahat kayo tumawag sa akin, makapasok. Kung faith lang. Ang sabi niya, sino yung Matthew chapter 24 verse 13, Brother Jando? Matthew Basahin natin. 24:13. Okay, ang sabi dito, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kita mo, kapatid, no? Sino yung magpatuloy ang mailigtas? Mag-no ka ngayon. Mag-no ka sa FBN. Paano ka mailigtas? Ngunit ang mananatiling tapat. Mananatiling tapat, kapatid. Hindi sinasabi nito ang maniwala lang. No? Hanggang wakas ang siyang maliligtas. Meaning, kapatid, consistent tayo sa pananampalataya natin at sa gawa natin. Lagi ka lang may faith, wala ka namang gawa, it is dead. Sabi ni Santiago chapter 2 verse 14. Basahin natin, Brother Jando. Santiago 2:14. Okay, sabi dito, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya, hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Try mo sa Amplified, bro. Amplified babasahin yan. Amplified, okay. What is the benefit, my fellow believers, if someone claims to have faith but has no good works as evidence? Can that kind of faith save him? No. A mere claim of faith is not sufficient. Genuine faith produces good works. So dito, kapatid, malinaw na malinaw yan, ha? Na ang magpatuloy. Kung hindi ka magpatuloy, hindi ka maligtas. So, ngayon, makamit natin yung eternal life, eh. Yung promise ng Panginoon. Kung magpatuloy tayo hanggang sa huli. Hindi pa naman huli, kapatid. So, ini-invite natin yung mga, hindi lang kayo, ini-invite natin yung mga Katoliko. Pero maging arrogante na tayo, eh. Kapag sasabihin nyo, si Father Darwin ligtas na 100%. Arrogante tayo dyan, eh. May assurance ba na si Father Darwin ay magpatuloy hanggang sa muli? Hanggang sa huli? So, marami sa atin, eh. Marami nga akong kilala, eh. Very dedicated sa simbahan. Pero ngayon, hindi na. Malinaw na malinaw na si Kristo nagsasabi na yung manatiling tapat hanggang sa huli ang maliligtas. Malinaw, maliligtas, bro, future, ha? So meaning, yung promise niya is already done. But the promise is still, sisikapan natin hanggang sa huli, kapatid na Edwin. Kapatid na Erwin. Okay. Okay. Punta ko po yung sa tungkol sa judgment po, Father, no?
Ah, Awit lang muna, Brother Erwin, ha? Brother Rene, matatanong ka kay Brother Darwin? O mamaya na? Wala nang last oras, na lang bro. po ako, last na lang po Sunod, ako, Pastor Sunday Rene. na lang, bro. Apo, Oh. last na lang po ako, Pastor Rene. Okay, sige, balik Sunod na lang, si Brother Rene, sa Sunday na lang si Brother Rene. Okay, sige po. Salamat po, Pastor Brother Rene. Rene, balik ka Sunday Sunday, na lang. Brother Rene, ha? Oh, sige, 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 Brad Jano. Oh, sige, chat kita sa sa Facebook, bigyan kita ng link. Salamat, Brother Rene. Oh, sige, si Brother Rene sa Sunday. Sige, go Sige. ahead, Brother Erwin. Salamat. Apo, Salamat, Brother thank you po, Darwin. thank you po, Pastor Rene. Apo, Salamat, Bless you. Brother Rene. Pastor Rene. apo. Balik po ako sa inyo, Father. Salamat po no, sa paliwanag niyo. Mapunta naman po ako doon sa judgment, ano, kasi po, nabanggit niyo po yung Matthew 24. Hello po, Father. Wala po ata si Father. Ayun. Sige, sige, sige. Narinig kita, kapatid. Narinig kita. Thank you po. Thank you po. Nakikinig ako sa'yo. Salamat po, Father. So, nabanggit niyo po kasi yung Matthew 24. Yun nga po ay Judgment Day po, no? Alam po natin yun. Na pinaghiwalay ng Panginoon ang tupa at saka ang kambing. Yung tupa nilagay niya sa kanyang kanan, yung kambing nilagay niya sa kanyang kaliwa. Ngayon, alam po natin na yung sheep, yun po ay yung mga sumasampalataya sa kanya po. Alam po natin yun. At ang sabi po kasi ng Panginoon sa 2 Timothy 2:19, okay? The Lord knows those who are His. So, kilala niya po kung sino yung sa kanya. In fact, sabi po sa Revelation 13:8, kung unawain po natin mabuti yon, ay nakasulat na sila sa kanyang aklat ng buhay before the foundation of the world. Sabi po sa Ephesians 1, He chose us in Him before the foundation of the world. He predestined us for adoption to Himself as sons. So, without a shadow of a doubt, God being an omniscient God, knows those who are His. He knows those who are His sheep. Po, kilala niya po. So, ang akin pong dinadrive po, Father, kung alam po ng Panginoon ang kanyang mga tupa at sinabi niya po sa kanyang salita na hindi sila malilipol, sabi niya sa John 10:27, My sheep hear my voice, I know them, and they follow me, I give them eternal life, and they will never perish. Never there is in ume, the strongest emphatic negation in Greek language, ume. So, lumalabas po, hindi na po mahatulan ang mga sumasampalataya sa kanya dahil alam niya, kilala niya sila. Kaya nga po siya namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran po ang lahat ng kasalanan ng kanyang mga tupa. So, yung pong idea na yon, Father, na there is therefore, sabi po sa Romans 8:1, now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala na po silang condemnation kasi po binayaran na po lahat ng Panginoon, Colossians 2:13. So, yung pong idea na yon na tapos na ang paghukom sa kanila dahil nahatulan na ang Panginoon. Nahatulan na ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Yun na ang judgment nila sa kanilang mga kasalanan, sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Saan po mali yung idea na yun, Pastor? Father. Saan po mali yun? Salamat, Kung hindi po salamat alam. bro. Salamat bro, Erwin. Apo. So, kung napakinggan mo yung sabi ni Apostol San Pablo, lahat tayo ay hahatulan. So, sabi ni sa sinabi mo, kasali pa si San Pablo. So, meaning, kapag magpatuloy ka, hindi ka mahatulan. Kapag magpatuloy ka, na binabasa na natin ang Matthew chapter 24 verse 13, na yung magpatuloy, na maging tapat sa akin, magpatuloy hanggang sa huli, yun ang mailigtas. So, yung persistency, kapatid, na kailangan. No, hindi lang yung pananampalataya. Kung pananampalataya, mailigtas din. Makapasok din ang demonyo din. May pananampalataya naman sa Diyos. James chapter 2 verse 19. Ang demonyo ay naniniwala din sa Diyos. So kung faith alone lang ang basihan, mailigtas din yung demonyo. James chapter 2 verse 19. So hindi sapat, kapatid. Faith and works. And then, hahatulan ba tayo eh? So kung consistent ka, hindi ka mahatulan na sa condemnation. Yun ang sinasabi mo. Hindi ka na makondemn sa imperno. Kung consistent tayo. Kung persistent tayo, ang magpatuloy hanggang sa huli ang mailigtas. Si Kristo naman nagsabi, no? So, consistency, kapatid. So, mismo si San Pablo, maging opposite sa sinabi mo. Si San Pablo, tayong lahat ay hahatulan ng Panginoon. Kasali siya. Tayong lahat. Meaning, at the end of time, example ako, lagi akong nagdadasal, lagi akong nag-repent sa lahat ng kasalanan ko. At the end of the day, kung hahatulan ako, kung consistent ako sa mabuti kong ginagawa,
I can receive a reward, eternal reward. Kung hindi ako consistent, magaling lang ako magsalita, pero yung gawa ko ay hindi naman, magkakambing tayo doon. I will give you a punishment. Yun din ang hatol sa Diyos sa atin. So, ang punto sa akin, yung kaligtasan ay promise na po yun sa Diyos. At kailangan maging consistent tayo hanggang sa huli. Dahil siya yung nakakaalam na ligtas, sino yung mailigtas Pero tayo, limited yung knowledge natin So sabi ni San Pablo, tayong lahat ay hahatulan ng Diyos base sa ating gawa. So opposite po yun sa explanation mo na hindi nahahatulan. Hindi mo lang exempted po. Lahat tayo. Pero kung consistent ka sa mabuti mong tao, maligtas ka. Kaya nga maligtas ka Hindi ka ma-condemn. There's no more condemnation if you live in holy life. If you live a saintly life. Pero hindi po enough na saint ka ngayon. Hudas ka bukas. So there is a demand to be consistent in your holy life, no? Yung consistent kapatid, yun na makatanggap ng eternal reward. Hindi na siya ma-condemn sa impyerno. Bakit ka ma-condemn sa impyerno? Ang bait mo. No? Pero yung mga mandarambong, kurakot, kapag hindi mag-repent yun, dun yun sa eternal punishment. Kung tayo ay hindi mag-repent sa ating kasalanan, sabi niya, you will go to eternal damnation. So, yun po, hindi po basihan yung faith alone, kapatid. Kung faith alone, sigurado ang demonyo makapunta din sa Santiago 2:19, ang Diyos, ang demonyo ay may pananampalataya sa Panginoon. Di ba? At yung mga nasa sa mga kambing, yun po yung walang gawa, naniwala lang sa Panginoon. Gutom ako, hindi nyo ako pinakain. Uhaw ako, hindi nyo ako pinainom. Walang gawa, faith lang. Pero yung mga tao sa kabila, mga karnero, may faith at may gawa. At dito kayo sa kanan ko. Enjoy the eternal life. No? And then yung binabasa ko, di ba? Shall inherit everlasting life. So yung everlasting life is future. Pero it is a promise. It is already done because of the death of Jesus Christ. So yung promise niya is si Kristo Na-realize yun So, ngayon, may eternal life na pa si Father Darwin. Temporal lang po yung buhay ko ngayon. Mamamatay pa si Father Darwin. Kung may eternal life na ako ngayon, walang tao na may eternal life sa mundong ito. Kung meron man, hindi na yan mamamatay. Hindi na yan mamamatay. Eternal life. Kahit papatayin yan. Babangon pa rin yan. Eternal na yung buhay niya Papayag ka man sa hindi bro, yung buhay natin sa mundong ito, temporary pa lang. At merong parte sa atin na immortal, hindi pa eternal, yung kaluluwa natin. So after our death, after judgment, doon na po yung promise niya ibibigay, yung kaligtasan. Wala na pong question doon. Pero ngayon, delikado yun. Mag-presume ka na ligtas, pero hindi pala, delikado. Ito yung sweldo mo hindi po pa nakuha Pero promise pa lang yan. Yung sweldo mo, 100,000 yung sweldo mo sa akin kapag dito ka sa akin trabaho. Sige. Pero wala pa yan Makukuha lang natin yung salary natin or reward natin after all. So this place is a place of test. Test pa po natin ito. After this, we can enter to eternal life. Kung may eternal life na tayo, kasama na natin yung mga anghel. Mga eternal beings yun Eternal God. No? Dito, puro pa tayo temporal So, yun ang kaibahan bro Dapat yung natin, yung pagbabasa natin sa Biblia, connected po sa mga church fathers. Hindi po personal opinion. Kahit ako pare na bro, hindi ako mag-rely sa opinion ko. I will rely on the deposit of faith from the apostles to the church fathers and to his church. Example, kayo Baptist. Daming mga Baptist. Merong Baptist na faith and good works. Meron ding Baptist na faith alone. No? So, paano kayo magkaisa niyan? No? So bro, yan ang sagot ko sa magandang katanungan mo kapatid. So, At wala na tayong pwede oras pa po bro. ba pwede pa po ba isa na lang? Nalubat na ako. Sige, almost, dahil nandito ako sa labas hindi ako nakapasok. Sa parokya. So, Nandito ako sa ganito na labas. lang po, sige po. Ganito na lang po, Father. Hindi na po ako magtatanong. Salamat po sa mga pagsagot ninyo. Okay naman po ang ating discussion. Ang akin na lang po sana kahilingan sa inyo before we part ways tonight. Kung mamarapatin niyo po, Father, na sana po
ay nag-a-appeal po ako sa inyo personally na sana po mapagbigyan niyo ako na magkaroon po tayo ng gentleman's debate na live debate na online kasi po taga Cavite po ako taga Bohol po kayo. Sabi ni Jandro, Sige. sagutin niyo po Anong paano topic? ko, paano yung hotel, paano yung oras. Marami po Anong ano topic? po magsasabi. So kung Anong topic, pwede bro? po sir. Ito po, salvation po. If you would agree po, Father Osas, I will Salvation? I will Ah. aanin ko po tatayuan ko po yung doktrina ng Osas. once saved always saved po o kaya justification by faith alone. Sige. Apo. Ayun. So, pwede po Sige, tayo Osas. magkaroon nun, Father. Sige. Apo. Ayun. Praise the Lord. Sige. Yun lang naman po ang kahilingan tonight. Makilala po kayo ng personal, makausap ko po kayo, Father Darwin, at mag-appeal sa inyo ng isang online live debate na ganito lang din po. Ganito lang din po kalumanay, ganito lang po So, karespetuhan. dito lang sa, bro, Oo. dito lang sa, Apo, dito lang sa punto per punto. Apo, dito po, sa punto por punto. Pero, So, ordinary member ka lang. Opo, isa lang po akong, Or may, po ako. ano ka, may, pero anong role mo sa Baptist, sa Southern Baptist? May, ano ka ba? Well, Ano yung, actually po, sige po, Father. Position po ang sinasabi niya. ano yung position? Oh, yes. Kami po kasi sa Southern Baptist po, Father, congregationalist po kami, no? So, each local church is autonomous. No po. Pero kami po ay mayroong tinatawag na, ang denomination po namin ay convention, parang fellowship Yes. po. No? But So, each anong local position mo church sa iyong simbahan? sa local church po na akin po kinabibilangan ngayon, which is Joy in Christ Church, last year, I was the president po of the board of trustees. Apo. Kaso nga lang po, every year din President po, ka sa, president sa local church lang po. Was last year po. pero hindi Kaso- ka pastor sa local church. Hindi po ako pastor. Apo, hindi po ako pastor. Apo. Mm. I was a president of our local church board of trustees last year. Then we held our Sino yearly. yung pastor niyo? Po? Sino yung pastor niyo sa lokal? Tinatanong niyo po kung sino siya. Ganun po ba? Sino yung pastor sa lokal ninyo? Kung hindi kayo yung pastor. Ang head pastor po namin, Pastor Sani Soriano po. Pastor Santiago Soriano. Mm. Ito ang aming head pastor. We have 5 pastors po sa aming local church. So, ako po ay hindi po pwedeng maging pastor because meron pong hindi po ako pasado. Because my wife is still not with me sa aking faith. Because of that, I am disqualified. I am an apologist po. Marami na po ako nakadebate apologies lang po. Apo. Na-debate ko na po kung kilala niyo po si Richard Thompson, Fernando Camacho, si Brother Alvin Gitamundok, and recently Junri, your brother Junri, na karoon po kami. So I am debating for 3 years now. Apo, Pastor. Father. So, apo, kailan po kaya tayo pwede magkaroon po ng kung marapati niyo lang po, kailan po bang most convenient time sa inyo po? Pwede sa sunod na linggo. Okay. Sa next Sunday siguro. Next Sunday. Is it Next Sunday. And then, night po, no? Night? Gabi po tayo, gabi. alas 8. Alas 8 8. night. No, na. Ayun. Sige po. So, yun po. Sige po. I will coordinate po with, with Brother Jando. Jando. Apo, to film Sige. that. Apo, next Sunday po. Pero God bless you, Father. si Rini, pastor yun, bro. Sino po? Si Rini, pastor yun. Si Rini, pastor yun. si Rene. Apo, pastor po siya. Si Rini yung Pastor po si Rini Pati, pastor po yun. Apo, pastor pastor po yun. sa ano? Reformed Baptist po sila. Pastor sa Baptist? Baptist din po. Apo. Sino kayong kasama? Denominations po ang Baptist, Father. Meron pong Southern Baptist, kami po yun. Pero usas din sila? Calvinist Pero po. osas din sila? Osas din po. Apo. Pero much more than that kasi Calvinist po. Calvinist. Apo. Preservation po. Next Sunday na lang, bro. Okay po, alas 8. Sige, nice meeting you, bro. Thank you very much, Jando. Erwin Thank you, Brother De Judy. La Cruz. Apo. Glad to meet you po, Father. And Pero I yung pray- asawa mo, bro, Catholic. SDA po. Yung asawa mo, Catholic. SDA po, SDA. SDA. Opo. Na-convert po ako Sige, to Brother Baptist. Brother Erwin. Apo. Pag kumakain kayo mga sa pagkainan, tapos hindi. Hindi bawal pa rin. siya may hawak ng kusina eh. Kaya bawal pa rin yung mga hindi kinakain. Opo. Sige po. Father, maraming salamat So, po God bless, bro. Magandang gabi po sa inyo. Erwin, ha? Same to you po, Father. God bless See sa you iyo. next week. Okay. Salamat sa Salamat po. salamat sa pagpasok. Welcome na welcome ka dito sa programa namin. Amen. Brother Salamat po, Jando, Okay. So, malapit ako malubas.
Sige. Father Darwin na bahala kung kailan Bro. yan. Sa ano daw po, salamat Brother sa John inyo, po, sa ah. next Sunday. 8 o'clock. Next Sunday. 8 o'clock. 8 o'clock. June 13. Oh, June 14. Hindi. Ano pa lang? June First week 7. pa lang yun ng June. June 7. Apo, June 7. Yung 7? Or June, teka, ano ba nga? Malapit ako Hindi po, malubat. ito. Sige, sige. Tama po, June June 7. June 7. June 7 Sige. po, Father. Thank you. Jando, Sige, June 7. Oo, sige, June 7. One save, always save. Oo. Oh. Oh, Thank you sige. po. God bless you all. Thank you po, punto. Maraming salamat po. God bless bro Erwin ha. Ingat, ingat. Okay. Thank you po. Sige, thank you.